Kakaloka itong si Tamba, napakaraming hanash kinemerot sa media. Hindi naman nagpapakita. Di ba? Hindi ka nagpapakita sa media, hindi ka nagpapakita sa tao. Puro kabigay ng mga pahayag sa social media. Ano ba kinakatakot mo? Di ba sabi mo kay Sarah dati, kung wala siyang itinatago, humarap siya. Sagutin niya ang mga tanong ng taong bayan. Why not do the same thing? Ba't hindi mo siya apply sa sarili mo? Puro ka mga press release sa social media pero ayaw mo magpakita. Harapin mo. Ito yung pinaka-latest niya, no? Dahil, di ba, sabi ni VP Sara, tumatanggap ng pera mula sa sugal. Itong si Tamba. Pinasinungalingan ni Tamba. Ang sabi niya, ito basahin ko, nakakalungkot ng mismong vice-presidente na inakusahan at na-impeach ng House dahil sa maling paggamit ng pondo ay siya pang nagkakalap ng ganitong kasinungalingan. Kita. Tamba. Bangag. At pisan ni bangag pala. Sayang, no, yung kung kailan tumaas yung trust rating mo, biglang bumaba ka na sa pwesto. Naalala mo yun? Naalala nyo? Di ba, tumaas ang trust rating nito tsaka ng presidente. Gamit yung survey company na binayaran naman nila, no? Tumaas na raw ang ratings nila. Akalain mo pagkatapos tumaas ang rating mo, bumaba ka sa pwesto. Di ba? Yung nagkakalat ng kasinungalingan si VP Sara talaga lang. merong Blue Ribbon Committee hearing. Pwede kang umattend doon. Pwede mong depensahan ang sarili mo. Pero may paliwanag kung bakit lahat, okay, ng mga resource person, si Saldico at ikaw ang tinuturo. By the way, may mga pictures na kumakalat, ha? Na kasama niyo si Guteza, ikaw at siya si Saldico. Ay, gulay. Sa palagay mo talaga maniniwala ang taong bayan? Sa press release mo? Diba? Na si Sara talaga nagkakalat ng kasinungalingan. Kaya pala, lahat ng mga binulgar ni Sara Duterte last year, September. Eksakto 1 taon, ha? Puro totoo naman pala. Kayo lang ni Martin Romualdez sa may hawak ng pera ng bayan. Can you imagine po tayo na? Yung mga tax na ibinabayad natin mula sa ating pinagpaguran, pinakikinabangan lang ng iilang buwaya.